Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, pag-uusapan natin kung ano nga ba yung magandang gawin 1 month bago mag-board examination. So by the way, my name is Engineer Boon, ECE ECT, and i-share ko nga lang pala sa inyo yung mga ginawa ko at saka mga dapat na ginawa ko nung ako yung nagre-review para sa preparation for the ECE and ECT board examination. May bonus information to sa last part ng video, so better yet, huwag kang mag-skip. Pero if meron akong hindi nasabi or na-discuss dito sa video to, feel free to comment down below. And also, meron akong mga video na baka makatulong sa inyo. So, i-click nyo lang dito sa taas or dito sa kabila. Anyway, basta lalabas na siya dyan. So, bago tayo magsimula, huwag mo kalimutan mag-subscribe if naniniwala ka na magiging engineer ka. And i-share mo na rin sa mga kaibigan mo na gusto mo makapasa at saka maging engineer. And comment down below kung ano na nga ba yung napifeel nyo, lalo na ngayon nalalapit na yung ating examination. Para malaman mo kung sino nga ba yung mga katulad mo na napifeel. And also para gumaan yung loob mo at malaman mo na hindi ka nag-iisa na nakaka-feel niyang pressure or takot na napifeel mo sa ngayon. Pero don't worry, normal lang naman yung napifeel mo and valid na valid dyan. I've been there and done that. So, tara mag-start na tayo. So, gumawa ako ng mga list dito. So, first list ko is i-review nyo yung mga weekly exams, refreshers, quizzes, basta lahat ng may mga sagot and explanations or solutions. Huwag kang mag-look spam. Mas okay na gets mo para maiba man ng konti yung problem is alam mong isolve dahil naiintindihan mo yung concept. Lalo na kung in-advise ng review center na ito yung aralin mo. So yun, magtiwala ka sa kanila. And also, if wala na talaga and last resort, dun ka na lang siguro kumapit sa look spam kapag wala ka na talaga magawa about sa problem or hindi mo talaga siya magets. And most importantly, never forget the basics. And no need na mag-solve ng super complicated na problems. Konti lang naman yung lumalabas na ganun. And also, lahat naman ng point is 1 point lang yung bearing sa board examination. So, answer wisely. Balikan mo na lang yung mga mahaba yung problem or mahirap sagutin if may natitira ka pang time. Pero mas maganda if i-verify mo na yung mga sure ka. Okay? So, gawin mo siyang 200% sure. So, anong ibig kong sabihin? If unang pasada mo is sure na ka na yun yung sagot and may time ka pa, bago ka mag-jump sa mga mahihirap i-solve, i-double check mo pa rin kung yun na ba talaga yun. Okay? Kasi sayang yung 1 point, guys. Minsan yung masakit is 1 point na lang yung kailangan mo tapos dun ka pa nasabit, di ba? So mas maganda na sure ka na sa yung mga sagot. And next is isa sa mga pinaka-importante is i-adjust mo na yung sarili mo sa schedule ng board examination. So more likely, dapat mas nagpa-function na yung isip mo sa umaga hanggang sa 5 PM. Kung saan, same sa actual time ng board examination, which is 8 AM to 12 PM and 1 PM to 5 PM. Yun yung schedule ng examination. So, kung night owl ka, adjust ka na ng konti kahit mga 1 week before boards lang. Dapat masanay ka na umaga nagpa-function yung brain mo, tsaka yung mind mo, and ready to take the exam ka na agad. And sa mga nag-work naman na nahihirapan mag-adjust at lalo na gabi lang yung time para makapag-aral sila, masasuggest ko is kahit mga few days naman before board examination, gaya ng ginawa ko. Pero medyo challenging yun and mas maganda talaga is mas maaga kang makapag-adjust at saka makapag-adapt para sa mismong board examination is hindi ka na masyadong lutang ganun or inaantok. And ito, feeling ko nakatulong sa akin to nung 1 month before board examination na. Kasi nag-order ako sa Shopee ng white polo shirt. So mga 1 month bago mag-board examination siya bago dumating. So, ang ginawa ko is, ipina-feel ko na sa sarili ko na every exam na sinasagutan ko or quiz or problems na sinasagutan ko is parang ano na siya, actual board examination. So, anong ibig kong sabihin dito? So, ipapil mo sa sarili mo yung board examination feels. So, every time na nagsosolve ako or nagmamock exam ako gamit yung compilation ko ng quizzes and exam, sinusuot ko na yung white polo shirt ko, yung mismong ginagamit or sinusuot para sa board examination para ma-set sa mind ko na oras na para mag-focus at saka ibigay yung 100% dito sa examination na to. Kapag suot ko, pagkaupo ko dun, pag-umpisa ng time is nakaset na yung isip ko na magte-take na ako ng board examination. Kahit alam ko na mock examination pa lang yun. And ginagamit ko na din yung lapis at saka yung mga calculator na gagamitin ko sa actual board examination
para makapag-adjust na ako sa pagsulat ng formula at pag-solve ng mga problems. And most importantly, sa pag-shade mo ng mga letters sa board examination. And then next is yung schedule mo sa pag-refresh or yung refresher schedule mo. So ano ibig kong sabihin dito? Lalo na ngayon, mas konti na yung time natin, dapat mas organized ka na sa schedule ng review mo. Dapat alam mo na sa time na to kung saan ka mahina, tsaka kung saan ka medyo okay na. So, dapat meron ka ng specific subject for a specific day na dapat inaaral mo or nire-review mo. Huwag ka dapat nagpapatalon-talon sa iba-ibang subjects sa loob ng isang araw kasi mahihirapan yung isip mo dyan at saka mas marami kang time na masasayang. So dapat kung Monday is Math, Tuesday is JS, Wednesday is LX, and Thursday is ESAT or EST, dapat mag-stick ka dun para hindi rin magulo yung isip mo. And if ever okay ka na kunwari sa Math pero nahihirapan ka sa EST, ayan, pwede mong i-adjust ng konti yung mga days mo para mas mabigyan mo ng focus yung subject na least confident ka. So, ayan nga, nakadepende pa rin sa ating study habits yun or kung ano man yung tingin yung effective sa inyo. Pero yun nga, dapat i-manage nyo yung schedule nyo for review sa mga subjects. And also next is additional information na lang. Last April 2023, yung composition ng board examination para sa Math, JS, LX at saka EST is hindi pare-pareho. Ang ibig kong sabihin dito is for Math and JS, ang composition is 50% concept and 50% solving para sa Math at saka JS. Pero hindi ko na nabilang yun and na-confirm kung totoo nga ba yung composition na yun. Kasi medyo naghahol tayo sa oras na nag-exam tayo. Pero ito yung sure. Yung sa EST at yung LX, around 80% to 90% yung concept. So, ang ibig kong sabihin dito is mas marami talaga yung concept kaysa sa actual na problem solving doon sa LX at saka sa EST. So, yung kagandahan pa nga sa EST, kahit hindi mo alam yung formula, basta gets mo yung concept, is pwedeng-pwede kang makakuha ng sagot or pwede kang manghula ng sagot. Basta mag-eliminate ka lang sa mga choices kung ano yung possible na answer. Pero if alam mo yung solution tsaka alam mo siyang isolve, huwag kang mag-risk or huwag kang tamarin na mag-solve kasi sayang talaga yung point eh. Dapat sure na sure ka na yun yung magiging sagot. Pero syempre, dapat answer carefully para no regrets. Compute ka pa din, mahirap magsisi sa huli. So, dapat sure na sure ka na yun yung magiging sagot. Pero, yun nga, ako naman, tamang hinala lang rin naman ako, lalo na pag hindi ko na-encounter nung nagre-review yung lumabas sa board examination. And then, next is, magtiwala ka sa sarili mo and mag-pray. And important to know na, umpisa pa lang to, kung ano man yung magiging result ng board examination, hindi ito yung magde-define sa talino o abilidad mo bilang engineer. And most importantly is, wag kang sumuko nang hindi man lang lumalaban. Dahil napakasarap sa pakiramdam na yung nagtagumpay ka kahit hindi mo ina-expect or akala mo na hindi mo kaya. Kaysa sa sinukuan mo pa lang na pangunahan ka ng takot, tapos palagi kang magkakaroon ng what ifs. Diba? Kaya mas okay nang babigo ka na nag-try ka kaysa sa constantly ka nag-iisip ng what if. What if nag-take ako? What if hindi ako natakot? Diba? Pero tsaka mo naisipin yun kasi papasa ka. Tsaka ito yung isa pa sa tip na nasabi ko. Kahit full-time ako nagre-review, hindi ako nagtatrabaho. Na-feel ko pa rin na hindi pa ako ready, hindi pa ako prepared. Napakadami ko pang hindi alam. Kung hindi pa siya para sa akin, is hindi mo pa rin siya maipapasa. Okay? So, never mo naman masasabi na prepared ka na. It's just a leap of faith. Wala ka naman kasi matatanungan na nagsasabi na, confident ako na pumasa. Or, alam ko naman na magta-top notch ako. Eh di kung meron, eh di wow. Charot. Charot lang. So, ayun lang. That's it for this video. So, kung meron kayong tanong or suggestion para sa susunod na video about sa board examination ng Electronics Engineering and Technician, i-comment lang down below para subukan kong gawin agad ng video or sagutin yung mga tanong nyo as soon as possible, okay? And para ma-notify kayo agad dun sa video yon, huwag nyo kalimutan mag-subscribe to my YouTube channel and i-like nyo na rin tong channel na to, okay? So, yun lang. Good luck again sa board examinations nyo. Kayang-kaya nyo yan. Okay? See you sa list ng mga passers. Congratulations again.